Ang ebolusyon ng tao. Isang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, at pagbabago ng lahi. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mundo, at kasama nito, ang tao. Ngunit sa gitna ng ebolusyon, may iisang tanong na nananatili. Hanggang saan ang kaya mong baguhin, para mabuhay at magmahal? Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 3241 hanggang Kabanata 3250. Kabanata 3241. Tahimik sa loob ng lumang templo. May kakaibang liwanag pa ring lumalabas mula rito, kasabay ng mahinang pagbigkas ng mga dasal. Muling nananalangin si Jingzin na bawiin ninyo ang hangin ng dragon, sabi ni Qin Jingzin habang muling yumuko sa panalangin. Natapos ang pagdarasal sa loob ng lumang templo. Isang matandang tinig ang narinig. Aking hari, bumalik ka na. Nag-iba ang mukha ni Qin Jingzin. Tinitigan niya ang lumang templo at iginiit, Alpha, ako ang pinuno ng kaharian ng Qin, at hinihiling kong bawiin ninyo ang hangin ng dragon. Napabuntong hininga ang matandang tinig. Aking hari, hindi ka na magtatagal. Kailangan ng kaharian ng Qin ang tulong ng Anyang Ting. Bumalik ka na. Namuti ang mukha ni Qin Jingzin na parang nyebe. Nanginig ang kanyang katawan. Nagalit siya at tila labis na nasaktan, ang kanyang puso ay napuno ng matinding puot. Ama, mabilis na nilapitan siya ni Qin Bai at Ainal Alayan, halatang nag-aalala. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon o kung ano ang ginagawa ng kanyang ama, ngunit alam niyang hindi naging matagumpay ang balak nito. Iwinasiwas ni Qin Jingzin ang kamay upang patahimikin ang anak. Tumingin siya sa lumang templo at dahan-daang nagsalita. Gusto ko lang malaman kung ako pa rin ba ang hari ng kaharian ng Qin o hindi na. Oo, ngunit ikaw ay mamamatay na, tugon ng matandang tinig. May mga bagay na dapat mong pakawalan. Kung hindi, lalo ka lang masasaktan. Bumalik ka na, at ipagpapalagay kung hindi ka dumating dito ngayong araw. Hindi nagsalita si Qin Jingzin. Tinitigan niya ang banal na liwanag ng templo. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito at sakit, mahirap ilarawan. Pinagnigilan niya ang kanyang ngipin at sinabi kay Qin Bai, anak ko, dalhin mo ako palayo rito. Bagaman inosente si Qin Bai, hindi siya nagbiro sa sandaling ito. Ay nalalayan niya ang kanyang ama palabas ng lumang templo. Pagkalabas nila, hindi pa sila nakakalayo nang biglang bumuga ng dugo si Qin Jingzin sa kalsadang bato. Ama, gulat na sigaw ni Qin Bai. Ayos lang ako, sagot ni Qin Jingzin habang itinataas ang ulo. Tara na, hindi pa ako patay. Ako pa rin ang hari ng kaharian ng Qin. Pinunasan niya ang dugo at tiningnan ang monasteryo sa unahan. Lumapit sila roon at lumuhad ng 3 beses. Muling nagsalita si Qin Jingzin. Ako, ang hari ng kaharian ng Qin, si Qin Jingzin, ay narito kasama ang aking anak upang magbigay galang sa inyo. Pakiusap, bawiin ninyo ang hangin ng dragon. Mula sa nagniningning na monasteryo, narinig ang tinig ng isang banal na babae, puno ng awtoridad. Jingzin, bakit ka napakatigas ng ulo? Ikaw ang hari ng kaharian ng Qin, at ang iyong anak ang susunod na hari. Bakit kailangan mo pang manghimasok sa iba? Si Jingzin ay nakikiusap pa rin na bawiin ninyo ang hangin ng dragon. Mariing sagot ni Qin Jingzin, bagaman nanginginig sa galit. Umalis ka. Iyon lamang ang sagot mula sa monasteryo, at muling bumalik ang katahimikan. Nagningas ang mga mata ni Qin Jingzin sa galit. Wala siyang sinabi. Tumayo siya at ainal-alayan ni Qin Bai habang nililibot nila ang iba't ibang lumang gusaling nagliliwanag. Sa bawat lugar na pinagdasalan nila, pare-pareho ang sagot, pagtanggi. Sa loob ng mga lumang gusaling iyon nakatira ang pinakamalalakas na mandirigma ng kaharian ng Qin, ang mga may dugong pinakamahalaga. Ang pagpili ng hari sa kaharian ng Qin ay hindi nakabatay sa lakas o potensyal, kundi sa kakayahang mamuno. Ang mga tagapangalaga ng mga lumang gusaling ito ay ang huling depensa ng angkan ng Qin. Kahit gaano pa kalakas ang isang miyembro ng pamilya Qin, kapag nangako silang magbantay ng mga lumang gusali, mawawala ang kanilang pagkakakilanlan. Sila ay tinatawag lamang na Alpha. Ang pangako ng itim na dragon ay nangangailangan ng hari at ng pinuno ng Anyang Ting upang maisigawa. Kapag ito'y nagawa, ang pinunong nagtataglay ng itim na dragon ay nagiging pinakamatinding lakas ng kaharian ng Qin. Ngayon, si Qin Yuan lamang ang nagsagawa ng pangako ng itim na dragon, ngunit kahit dumating si Qin Jingzin mismo upang ipatigil ito, tumanggi ang mga tagapangalaga. Gusto talaga nilang panatilihin si Qin Yuan at patayin si Hansen. Nagdasal si Qin Jingzin sa bawat lugar, ngunit lalong namutla ang kanyang mukha, senyales ng nalalapit niyang kamatayan. Ang mga tao ng angkan ng Qin ay tinalikuran na siya. Qin Jingzin, tama na iyan.
Sigaw ng isang seryosong tinig mula sa lumang gusali. Ikaw ay hari, at ikaw ay pinili namin. Harapin mo ang kamatayan ng may dangal. Huwag mong sirain ang tadhana ng kaharian ng Qin dahil lamang sa sariling kagustuhan mo. Si Qin Jingzin ay nagtatanong sa Alpha kung paano ko sisirain ang tadhana ng kaharian ng Qin, mahinahong sagot ni Qin Jingzin, bagaman mapatla at pagod. Ang Mirror Moon ay isang himalang kayamanan, tugon ng tinig. Kaya nitong buhayin muli ang patay. Ngunit ibinigay mo ito sa iba. Iyan ay patunay ng iyong kahinaan bilang hari. Napangiti ng mapait si Qin Jingzin. Alpha, ang Mirror Moon ay matagal nang nasa Candle Garden. Kailan pa ito ginamit upang buhayin ang sinuman? Sino ba ang nakinabang dito? Dahil hindi pa dumarating ang tamang panahon, sagot ng tinig. Kung wala namang napapakinabangan, walang silbi iyon. Ginamit ko lang ito para madagdagan ng kaunti ang aking buhay upang mas mapagsilbihan ang kaharian ng Qin. Anong masama roon? Madiin niyang wika. Kahit ano paman, ang Mirror Moon ay napakahalaga at hindi ito dapat mapasakamay ng isang dayuhan, malamig na tugon ng tinig. Ibig bang sabihin yan, mas mababa ang halaga ng buhay ko kaysa sa isang lahi ng Jin? Tanong ni Qin Jingzin nang may lungkot. Wala ka ng gaanong oras. Matutong pakawalan ang dapat pakawalan, tugon ng tinig na may halong awa. Qin Jingzin, bumalik ka na. Gawin mo ang makakaya mo, at ipaubaya ang lahat kay Qin Bai. Nanginginig ang tinig ni Qin Jingzin. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng pag-asa. Wala nang mas ikadidismaya pa. Hanggat ako'y nabubuhay, ako pa rin ang hari ng kaharian ng Qin, malamig niyang sabi. Hinawakan niya si Qin Bai at bumalik sila sa palasyo. Pinunasan ni Qin Bai ang kanyang luha at mahina niyang tinanong, Ama, mamamatay ba si Hansen? Tahimik lang si Qin Jingzin. Labis siyang napahiya. Siya ang hari ng kaharian ng Qin, ang pinakadakilang hari sa Sansinukob, ngunit hindi niya mailigtas ang isang tao. At nagaganap pa ito sa loob ng kanyang sariling kaharian. Ano pang uri ng kahihiyan iyon? Samantala, sa langit, tinitigil ni Qin Yuan si Hansen na parang Diyos. Ang itim na dragon ay nagbigay sa kanya ng lakas na kayang wasakin ang buong universo. Hindi na siya tinatablan ni Hansen. Hansen, ano pa ang masasabi mo sa sarili mo? Sigaw ni Qin Yuan habang ang buong daigdig ay tila bumigat sa paligid ni Hansen. Ngayon, si Qin Yuan ay hindi na kumakatawan sa isang tao lamang, kinakatawan niya ang buong kasaysayan ng kaharian ng Qin. Siya na ang sandigan ng pamilya Qin. Kahit bumaba pa ang mga Diyos mula sa langit, hindi nila mababago ang katotohanan, ang kaharian ng Qin ay para sa angkan ng Qin. Kabanata 3242. Dahil sa impluwensya ni Qin Yuan, maraming tapat na voluntaryo ng Jade Wall City ang sumigaw. Patayin ang masamang tao na si Hansen. Ang kanilang mga sigaw ay yumanig sa buong Jade Wall City. Malamig at parang multo ang mga mata ni Hansen. Para bang hindi na siya kailangang kumain. Inilibot niya ang paningin sa lupa, at nakita niya ang mga lumang gusaling nagiging mga itim na dragon habang ang kanilang liwanag ay bumabayo sa kalangitan. Para silang mga tunay na dragon na kaya nang lumipad papunta sa langit. Napangiti siya nang marinig ang sigaw ng mga tao. Patayin ang masamang opisyal na si Hansen. Masamang opisyal, ha? Sabi ni Hansen kay Qin Yuan. Hindi naman masama. Sa buong buhay ko, kung wala akong naging masamang kaibigan na nambuyo sa akin, hindi ba kabiguan din iyon? Hindi talaga para kay Qin Yuan ang mga salitang iyon. Ito'y dahil napakalakas ng Dangshan Sutra. Sakop nito ang buong Jade Wall City, wala nang makakatakas sa kanyang mga mata at pandinig. Alam na niya ang nangyari kina Qin Jingzin at Qin Bai. Alam niyang ginawa lang iyon ni Qin Jingzin alang-alang kay Qin Bai. Kahit ano paman, nanatili silang tapat sa kanya, at ngayon, sila'y pinagmalupitin dahil doon. Siya'y nalugmok, siya'y marumi. Hindi ko hahayaang patuloy kang mabuhay sa mundong ito. Itinaas ni Qin Yuan ang kanyang kamao. Maraming lumang gusali sa Jade Wall City ang nagliwanag ng gintong liwanag. Isang nakakatakot na banal na liwanag ang naging anino ng isang tunay na dragon para kay Qin Yuan. Ginawa nitong napakalakas ng kanyang dragon aura, hindi iyon maisip ng tao. Nang marating ng lakas ang rurok nito, ibinato ni Qin Yuan ang kamao kay Hansen. Isang tunay na itim na dragon ang lumabas mula sa kanyang kamao, punit ang espasyo habang umuugong patungo kay Hansen. Lahat ng bagay sa paligid ay nilamon at tinunaw ng mabagsik na halimaw na iyon. Walang kapangyarihang makakaharang sa pag-atake ng mabangis na itim na dragon. Nagulat ang mga tao at maharlika ng Jade Wall City sa nakakatakot na itim na dragon. Ang banal na dragon ay bumababa, mas nakakatindig balahibo pa kaysa sa pagbaba ng mga Diyos mismo. Iyon ay nagbigay sa kanila ng matinding pagnanais na lumuhod.
Dahil sa nakakatakot na kapangyarihan, maraming opisyal ng kaharian ng Qin ang lumuhad at sumigaw. Mabuhay ang kaharian ng Qin! Mabuhay ang tunay na dragon! Binitiwan ni Hansen ang Demon God Sword Spirit, hinayaan itong lumutang sa tabi niya habang ang kabilang kamay ay humawak sa Inch Grey Sword. Malakas ang Demon God Sword Spirit, halos tulad ng isang banal na espada ng Diyos. Ngunit kahit ganoon, hindi nito matatalo ang kapangyarihan ng 10,000 taon ng kaharian ng Qin. Kahit pa dumating ang isang Annihilation God Spirit, wala itong magagawa kay Qin Yuan. Ng pagnanais pumatay si Hansen, kaya't binitiwan niya ang Demon God Sword Spirit. At mahigpit na hinawakan ang Inch Grey Sword. Matagal na mula nang huling bunutin niya ang espada dahil hindi niya ito ginagamit. Hindi niya rin kayang buhayin ang kapangyarihan nito, ginagamit lang niya ito para sa talim nito. Ngunit sapat na iyon para kay Hansen. Sumabog ang kapangyarihan ng pangunahing at kabaligtarang Dangshan Sutra. Naging kakaibang puwersa ito na bumalot sa Inch Grey Sword. Na ngayon ay nagliliyab ng hangkag na espada na hangin. Sa mga mata ni Hansen, ang buong mundo ay nagbago, puno ng walang hanggang tuldok. Ang mga itim na tuldok ay nagiging matatag, ito ang pinakapayak na anyo ng mga bagay sa kaharian. Noon, ginamit ko ang Super Spunk upang punitin ang mga tanikala ng materya. Kung gagamitin ko naman ang kapangyarihan ng Break World Dangshan Sutra upang sirain ang pinakaugat na istruktura, ano kaya ang mangyayari? Tumitig si Hansen sa rumaragasang tunay na itim na dragon habang lalong lumalakas ang liwanag ng kanyang espada. Nang dumating sa harap ni Hansen ang bibig ng tunay na itim na dragon, malinaw na layunin nitong lumunin ang lahat. Iyon ang sandaling hinugot ni Hansen ang espada. Isang hiwa ng liwanag ang dumaan sa kalangitan. Napakalaki ng tunay na itim na dragon. Tila isang Diyos na kayang lumunin ang sansinukob. Sa harap nito, si Hansen at ang kanyang espada ay parang langgam. Ang kanyang galaw ay napakaliit, halos hindi pansin. Lahat ng tao sa Jade Wall City ay nakatingala. Pinapanood ang labanan sa kalangitan. Marami ang pumupuri kay Qin Yuan at sa kapangyarihan ng itim na dragon. Ang ilan ay kinakabahan. Ang ilan ay nag-iisip ng ibang bagay. Sina Feng Feifei at Feng Yinyin ay labis na nag-aalala. Ang kapangyarihan ng itim na dragon ay napakabagsik. Tila kaya nitong lumunin ang buong Jade Wall City. At si Hansen ay tao lamang. Kahit may tiwala si Feng Yinyin kay Hansen, hindi pa rin niya mapigil ang kabahan. Habang pinapanood iyon, si Qin Jingzin ay napapait ang mukha. Siya na dating hari ng 1,000 taon. Ngayon ay isang walang magawa at naghihingalong matanda. Isang opisyal ang tumangala sa langit at nagsabi, "May mga mata ang mga Diyos, papatayin nila ang masasama." Narinig sa mga lumang gusali ang mga awit ng pagdarasal. Parang ang tinig ng Diyos ay bumabalot sa Jade Wall City. Si Jian Bugo ay nakatayo sa isang hardin. Nakakunot ang noo habang pinagmamasdan ang tunay na itim na dragon na nakalutang sa langit. Sobrang makapangyarihan at nakakatakot. Napabuntong hininga siya. Ang balanse ng batas ng kaharian ng Qin, mukhang matatapos na. Magkakaiba ang iniisip ng bawat isa habang nakatingala sa itim na dragon. Ang kapangyarihan nitong bumaba ay kayang yumanig sa kalangitan. Ngunit bigla, isang liwanag ng espada ang bumasag sa langit. Nahati sa dalawa ang napakalaking katawan ng tunay na itim na dragon. Hindi tumigil ang liwanag ng espada. Dumiretso ito kay Qin Yuan na nasa himpapawid. Nagulat si Qin Yuan. Ngunit huli na para umiwas. Umalangaw-ngaw ang dagandong habang ang anino ng itim na dragon ay lalo pang nag-alab. Sa Jade Wall City, ang liwanag ng dragon ay kumislap. Parang pinoprotektahan ng itim na Diyos na dragon. Itinaas ni Qin Yuan ang kamao upang salubungin ang liwanag ng espada. Nagbanggaan ang liwanag ng espada at ang kamao ni Qin Yuan. Yumanig ang buong Jade Wall City. Lahat ng lumang gusali ay naglabas ng nakakabinging tinig ng Diyos. Ang banal na liwanag ay umabot sa sukdulan. Ginawang tila puting nyebe ang buong lungsod. Parang nagkaroon ng pader na Jade Dragon sa himpapawid. Ginamit ni Qin Yuan ang Jade Wall City bilang kalasag. Isang mabagsik na alon ng Dragon Aura ang pumutok, sumabog. Tumama sa liwanag ng espada. Ngunit sa isang kisap mata, naglaho ang liwanag ng espada. Tanging mga alon ng enerhiya ang naiwan. Nahamampas sa kalawakan at nagsimulang maghiwa-hiwalay. Tahimik ang mga tao ng Jade Wall City. Hindi nila alam kung sino ang nanalo. Ang nakita lang nila, si Qin Yuan ay nakatayo pa rin sa kalawakan, hindi kumikilos. Katsa! Bigla nilang narinig ang tunog na parang nababasag na jade. Sa susunod na saglit, nahati sa dalawa ang katawan ni Qin Yuan. Dumagsa ang dugo, parang ulan na bumuhos sa lupa. Kasabay noon, yumanig ang Jade Wall City. Lahat ng lumang gusali ay gumuho.
Ang lupa ay nabiyak, nagkaroon ng mga bitek at malalalim na bangin. Parang magugunaw na ang mundo. Napuno ng iyakan at sigawan ang paligid. Nagsitakbuhan ng mga tao habang bumabagsak ang mga gusali sa lumalambot na lupa. Ang napakalaking Jade Wall City ay tila sesabog. Ang mga bitek ay patuloy na lumalawak. Diyos ko! Anong nangyayari? Sigaw ng isa sa labis na pagkagulat. Nilinggan ng lahat ang langit. At doon nila nakita ang isang anino na nakatayo sa kalawakan. May hawak itong espadang tanso. At sa tabi niya ay nakalutang ang Demon God Sword. Nakatingin ito pababa sa gumuguhong lupa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi makita ang kanyang mukha. Ngunit ang presensya niya ay nagdulot ng panginginig sa lahat. Kabanata 3243. Yumugyog ang Jade Wall City. Nagsimulang gumuho ang mga lumang gusali. Nang makita ni Qin Jingjin ang maraming matatanda na gumagapang palabas ng mga gusali sa kanilang mahihinang pagtakas, gusto niyang matawa. Maganda. Maganda na lahat ay nasira. Kung hindi ko rin lang magagamit ang mga ito, kahit gaano pa kalaki ang benepisyo nila, para sa akin ay mga hadlang lang sila. Matagal siyang napabuntong hininga. Ang mukha ni Qin Jingjin ay halatang naguguluhan. Ang Black Dragon Promise ang base ng pamilya Qin. Ito ang huling harang ng kaharian ng Qin. Si Hansen ay gumamit ng isang espada upang wasakin ang Black Dragon Promise at patayin si Anyang Ting at ang pinuno nito na si Qin Yuan sa isang hampas lang. Para sa kaharian ng Qin at sa pamilya Qin, ito ay maaaring ituring na isang malaking kapahamakan. Ngunit para kay Qin Jingjin, baka hindi ito ganoon kasama. Maging ang Anyang Ting o ang pamilya Qin na nagtago sa kanilang mga lumang gusali ay tinalikuran siya bilang hari dahil akala nila ay mamamatay na siya. Si Hansen ay gumamit ng isang hampas ng espada upang wasakin ang lungsod at basagin ang itim na dragon. Napakatindi ng kapangyarihang iyon. Noong araw, tinalo ni Jian Bugo ang Wuwei Dao Palace mag-isa. Kahit isa itong dakilang tagumpay, hindi pa rin iyon kasing kamangha-mangha ng ginawa ni Hansen. Kung ang isang lalaking gaya niyon ay nagsasabing kaya niyang pahabain ang buhay ni Qin Jingjin, napakaliit ng tsansa na nagsisinungaling lang siya. Bukod pa roon, ang lalaking iyon ay nasa tabi ni Qin Bai. At saka, ang mga nakatagong makapangyarihang tauhan ng Anyang Ting at pamilya Qin ay wasak na. Mas madali na para sa kanya na buuin muli ang kanyang kaharian. Nang makita niyang sabik na sabik si Qin Bai, napangiti siya. Naisip niya, Diyos, pahintulutan mo akong mabuhay pa ng ilang taon. Ibigay mo sa aking anak ang panahong tunay na kanya. Napakalakas ni Hansen. Hindi gaanong nag-isip si Qin Bai. Pinanood niyang patayin ni Hansen si Qin Yuan, at labis siyang natuwa kaya't napatalon siya sa tuwa. Gustong magsalita ni Qin Jingjin kay Qin Bai, ngunit napahinto siya. Naisip niya, maganda na hindi naisip ng anak ko ang ibang bagay. Kung masyado siyang nag-isip, baka mapahamak pa siya. Ang mga taong tulad ni Hansen ay katulad ni Jian Bugu. Pinahahalagahan nila ang ugnayan. Ang makisama sa kanila ay mas mabuti para sa anak ko. Pagkatapos maisip iyon, napabuntong hininga siya. Sa ugali ng anak ko, mahirap para sa kanya na maging isang mabuting hari. Boom! Pagkaraan ng bilyon-bilyong taon ng katatagan, isang malaking bitek ang tumama sa Jade Wall City. Ang mga lumang gusali na hugis parang mga dragon ay tuluyang nabasag. Ang Jade Wall City na dating parang pader na gawa sa jade ay ngayoy puno ng mga bitek na parang mga basag na dragon. May mga gusaling nahuhulog na sa kalawakan mula sa Jade Wall City. Naging magulo ang espasyo. Nang matapos ang pagyanig ng Jade Wall City, natahimik ang mga tao sa tabi ng mga bitek. Walang imik ang lahat habang nakatitig sa anino ng lalaking nasa kalawakan. Hindi maipaliwanag ang mga ekspresyon ng kanilang mga mata. May galit, takot, paghanga, at pagnanais sumunod, lahat ng emosyon ay naghalo sa mga matang nakatingin kay Hansen. Isang espada lang ang sumire sa lungsod. Ang kasanayan ni Hansen sa espada ay tulad ng kay Jian Bugu noon, wika ng isang elite ng kaharian ng Qin habang humihinga ng malalim. Isang opisyal ang tumangala sa langit at napaiyak, parang pumanaw ang Diyos. Bakit? Bakit? Bakit kailangang mapasakamay ng isang masamang opisyal ang ganitong kasanayan sa espada? Hindi ba pinagtupalan ng Diyos ang kaharian ng Qin? Hindi ko alam kung ito ba ay mabuti o masamang pangyayari para sa kaharian ng Qin. Nasira na ang Black Dragon Promise, kaya ano na ang mangyayari sa kinabukasan ng kaharian ng Qin? Wika ni Thousand Mile Reach na may halong pag-aalala. Hindi na ako nagtaka kung bakit sumama si Jian Bugu sa taong ito, bulong ni Jie Shizin habang nakatingala sa langit na may pagkabigla. Siya talaga ang pinakamatapang na taong nakita ko. Ang mga matatandang nakatakas mula sa mga guho ay kulay abo na ang mukha. May dugo sa kanilang bibig at nakatingin sila kay Hansen na nasa kalawakan, puno ng pagkabigla at takot.
Ang kasaysayan ng kaharian ng Qin ay bilyon-bilyong taon na, ngunit wala pang nangyaring kasing matindi ng ipinakita ng espada ni Hansen. Gaano kalakas ang kapangyarihang iyon? Ngayon ay puno sila ng pagsisisi. Kung alam lang nila ang tunay na lakas ng taong iyon, sana ay pinakinggan nila si Qin Jingjin. Hindi sana sila napahamak ng ganito. Ang Black Dragon Promise ay nawasak na. Ang pamilya Qin ay gumugol ng napakaraming panahon at yaman upang buuin ang sistemang iyon. Ngayon, lahat ay naglaho. Ang Jade Wall City ay parang karaniwang planeta na lang ngayon, hindi na kayang depensahan laban sa mga pinakamalalakas sa sansinukob. Para sa kaharian at pamilya Qin, ito ay malaking pagkalugi na hindi nila mababawi. Kung nakinig lang tayo kay Qin Jingjin noon, baka hindi nasira ang sistemang ito. Tayo rin ang may gawa nito. Isang matandang miyembro ng pamilya Qin ang napangiti ng mapait habang umiling. Isa pang elite ng pamilya Qin ay may parehong iniisip, ngunit huli na. Sa mundong ito, walang salitang, kung sana. Ang kasanayang iyon sa espada ay marahil hindi na kayang tapatan sa buong universo. Ang mga taong dati sumisigaw na patayin si Hansen ay natahimik na ngayon, natatakot. Ang mga walang pinapanigan ay napabuntong hininga. Walang duda, si Hansen na ang number 1 swordsman sa kaharian ng Qin. Hindi lang sa kaharian ng Qin. Masasabi kong siya ang number 1 swordsman sa buong universo. Ang kaharian ng Qin ay isang kaharian na nakabatay sa sistema ng batas. Kahit na nilinggan ni Hansen ang lungsod gamit ang espada niya, gumana pa rin ang sistema ng depensa ng kaharian ng Qin. Libo-libong barkong pandigma, sandata, at mga bantay ang nagsimulang gumalaw. Pinuno nila ang kalawakan sa itaas ng Jade Wall City, ngunit walang ni isa ang umatake kay Hansen. Lalo na ang mga bantay ng hari. Nakatingin sila kay Hansen na may halong takot at paggalang. Naalala nila kung paano pinrovoke ni Steel Sin ang taong iyon, at natawa sila. Ang taong kayang sirain ang Jade Wall City ay hindi dapat ginagalit. Kung gustong patayin ni Steel Sin si Hansen, tiyak na kamatayan ang kanyang inabot. Kahit nakatutok ang libo-libong kanyan at barko kay Hansen, wala sa kanila ang kampante. Ramdam nila ang takot sa kanilang mga puso. Ang mga sundalong malapit sa mga kanyan ay pakiramdam ay nag-iisa sa harap ni Hansen. Dahil ang kultura ng kaharian ng Qin ay turuan ang mga sundalo na maglingkod at sundin ang batas, pinigilan nito ang kanilang mga paa sa pagtakbo. Ngunit wala ni isa ang may tapang na unang umatake kay Hansen. Tahimik lang siyang nakatayo sa kalawakan, nakatingin sa kanila, at halos mawalan sila ng hininga. May ilan nang umatras sa takot. Biglang lumitaw ang isang malaking liwanag sa kalawakan. Lahat ng screen sa mga gusali ay nagpakita ng imahe, si Qin Jingjin, ang hari ng kaharian ng Qin. Ito ay hindi isang traidor na gustong sirain ang bansa at wasakin ang lungsod. Si Hansen ay guro ng aking anak. Pinoprotektahan niya ang kaharian at tinalo niya ang isang dakilang traidor. Iniligtas niya ang kaharian ng Qin. Ang pagkakaroon ng isang mabuting opisyal tulad niya ay isang malaking biyaya para sa kaharian ng Qin. Ang tinig ni Qin Jingjin ay puno ng kumpiyansa. Maraming tao ang napatigil, hindi alam kung ano ang nangyayari. Hindi nila maunawaan kung bakit ang pinakamasamang opisyal sa kasaysayan ng kaharian ng Qin ay bigla na lang tinawag na mabuting opisyal. Bagamat tila kakaiba ito, ang mga sundalo at maharlikan na nakapalibot kay Hansen ay tila nakaramdam ng ginhawa. Sabay-sabay silang napabuntong hininga. Kabanata 3244. Ang pagsasabing si Hansen ay naging isang mabuting opisyal ay bagay na walang sinumang naniniwala sa Jade Wall City. Gayunpaman, lahat ay sumang-ayon na napakalakas ng kasanayan ni Hansen sa espada. Nagbago ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha. Kahit gaano pa nila siya kamuhian, kailangan nilang aminin na napakahusay ni Hansen, at malamang na siya na ang number 1 swordsman sa buong universo. Sa palasyo, nakaupo si Hansen sa tabi ni Qin Jingjin. Ipinatong niya ang kamay niya sa noo ni Qin Jingjin at napakunot ang noo. Lalong lumala ang kalagayan ni Qin Jingjin matapos ang mga kaguluhang pinagdaanan niya. Kung wala ang ilang mahiwagang bagay ng sakripisyo, matagal na sana siyang patay. Namumuo ang mga luha sa mga mata ni Qin Bai habang tinanong niya, Hansen, kamusta na ang mga sugat ng ama ko? Sa tingin mo ba mamamatay siya? Inosente si Qin Bai. Kung ibang tao iyon, hindi sila magtatanong ng ganoon sa harap mismo ni Qin Jingjin. Hindi lang niya alam kung ano ang dapat iwasan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Hansen. Habang nandito ako, hindi siya mamamatay, hindi pa sa ngayon. Natuwa si Qin Bai. Alam ko na, ano man ang mangyari, pupunta lang ako sa iyo. Maliligtas mo si ama. Pagkatapos noon, tumakbo si Qin Bai palapit kay Qin Jingjin, luhaan pa rin ang mukha ngunit masaya. Hinawakan niya ang kamay ng ama at masiglang sinabi, Ama, ang galing. May iligtas ka ni Hansen.
Mabubuhay ka pa. Ngumiti si Qin Jingzin. Hinaplos niya ang ulo ni Qin Bai at sinabi, mabuti yan. Anak ko, magpahinga ka muna. Kailangang pagalingin ako ni Guruhan. Huwag mong istorbohin siya. Tumingin si Qin Bai kay Hansen, at tumango naman ito. Habang nandito ako, maaari kang magpahinga. Kung ganun, ang buhay ng ama ko ay nasa mga kamay mo, Hansen. Matagal nang tumatakbo si Qin Bai kasama si Qin Jingzin upang ipanalangin ang mga elit ng pamilya Qin sa kanilang mga lumang gusali. Hindi na alam kung gaano kalayo ang nilakad niya. Pagkatapos ng lahat ng iyon, labis na siyang pagod. Ngayon na nandito na si Hansen, nakaramdam siya ng kapanatagan at agad din siyang nakatulog sa pagod. Pagkaalis ni Qin Bai, tinanong ni Qin Jingzin si Hansen, Guruhan, kumusta ang mga sugat ko? Sabihin mo sa akin ang totoo. Kailangan kong itakda ang araw ng aking libing. Ginawang guro ni Qin Jingzin si Hansen, kaya iyon na rin ang tawag niya rito. Napabuntong hininga si Hansen at sinabi, kung hindi lumala ang mga sugat mo, sa lakas ko ay kaya mong mabuhay ng 5 taon pa. Kung aalagaan mo ng mabuti, baka madagdagan pa ng 2. Pero ngayon, dahil sa depresyong idinulot ng sugat, lalong lumala ang lagay mo. Kahit ibigay ko ang lahat, 3 taon na lang ang maibibigay ko sa iyo. Hindi nalungkot si Qin Jingzin. Tumawa siya at sinabi, syempre, 3 taon ay hindi sapat. Kahit bigyan mo ako ng 300 taon, hindi ko pa rin matatapos ang lahat ng gusto ko. Pero 3 taon ay sapat na para magawa ko ang ilang bagay. May oras pa ako upang paghandaan ang kaharian para sa anak ko. Pagkasabi nito, hinawakan niya ang kamay ni Hansen. Tumingin siya rito na parang nagliliyab ang kanyang mga mata. Guruhan, handa ka bang alagaan ang anak ko para sa akin? Naiintindihan ni Hansen ang ibig niyang sabihin, pero hindi siya basta-basta nangangako. Napabuntong hininga siya at sinabi, mahal na hari, maaari pang magbago ang kalagayan mo. Baka sa hinaharap, ikaw pa rin mismo ang makakapag-alaga sa prinsipe. Umiling si Qin Jingzin. Alam ko ang katawan ko. Mabubuhay pa ako ng 3 taon, at iyon ay dahil tinulungan mo na akong baguhin ang kapalaran ko. Sa mundong ito, sino pa ang matutulungan ako gaya mo? Sino pa ang makakapagpahaba ng buhay ko ng higit kaysa sa kaya mong gawin? Baka mayroon pa, sagot ni Hansen. Marahil ang taong nanakit sa iyo noon. Nagliwanag ang mga mata ni Qin Jingzin, pero agad ding nanlumo. Napangiti siyang mapait at nagsabi, kung siya ang nanakit sa akin, bakit niya ako pagagalingin? Huwag mo na akong paasa, guro. Ang tanging hindi ko lang kayang bitawan ay ang anak ko. Natatakot ako na kapag namatay ako, magiging pasaway siya. Hindi siya bagay maging hari, pero siya lang ang anak ko. Baka mapahamak niya ang kaharian ng Qin, pati ang mga mamamayan at sarili niya. Kung ganun, mas mabuting hindi na siya maging hari. Ano sa tingin mo? Tumawa si Hansen at sinabing, lahat ng tao sa kaharian ng Qin ay iniisip na ako ay isang masamang opisyal. Sa tulad kong tao, bakit ko kailangang alalahanin ang mga mamamayan? Wala akong pakialam kung magiging mabuting hari o tirano man ang prinsipe. Para sa isang masamang opisyal, walang pagkakaiba iyon. Ang mahalaga lang sa akin ay siya ang Qin Bai na kilala ko. Sapat na iyon. Tumawa si Qin Jingzin. Magaling, magaling, magaling. Matapos kong marinig yan, mas kampante na ako. Habang nagtatawanan sila, biglang umubo si Qin Jingzin. May dugo na lumabas sa kanyang bibig. Mahal na hari, huwag mong pigilan ang kapangyarihan ko, sabi ni Hansen. Kailangan kong pigilan ang mga sugat sa loob ng iyong katawan. Hindi dapat maistorbo ang prosesong ito. Kayo, lumabas muna. Kahit anong mangyari, kahit mamatay ako, dapat sundin ninyo ang sasabihin ni Guruhan, utos ni Qin Jingzin sa mga opisyal bago niya sila pinaalis. Alam ni Hansen na maganda ang intensyon ng hari. Buong tiwala niya itong pinagkatiwalaan, para bang ibinigay na niya ang buhay niya sa mga kamay ni Hansen. Mahal na hari, ano man ang makita mo, huwag mong ipagsasabi. Pagkasabi nito, nilabag ni Hansen ang mga batas ng universo. Ginamit niya ang kanyang Super God Spirit Mode. Biglang pumuti ang buhok at mga mata ni Hansen. Ipinatong niya muli ang kamay sa noo ni Qin Jingzin. Ikaw ay isang Diyos Espiritu, Ginoo, halos hindi makapaniwala si Qin Jingzin sa nakita niya. Ang mga tao ay tao lamang. Kahit gumamit sila ng kapangyarihan o magsanib sa isang Diyos Espiritu, hindi sila kailanman magmumukhang tulad nito. Ngayon, si Hansen ay may dalisay na anyo ng isang Diyos Espiritu. Malayo ito sa itsura ng tao. Kaya inakala ni Qin Jingzin na isa talaga siyang Diyos Espiritu. Ngumiti lang si Hansen at walang sinabi. Itinuon niya ang kanyang kapangyarihan sa katawan ni Qin Jingzin. Ginamit niya ang Super God Spirit Power upang pigilan ang kabaligtarang kapangyarihan ni Warner na nasa loob ng katawan ng hari.
Pinilit ni Qin Jingzin na huwag magsalita, pero ang puso niya ay parang bangkang napadpad sa gitna ng bagyong dagat. Si Hansen ay isang Diyos Espiritu, pero anong antas ng Diyos Espiritu siya? Kahit ang isang Annihilation God Spirit ay hindi kayang ayusin ang mga sugat ko, pero siya, kaya niya. Ibig bang sabihin, higit pa siya sa Annihilation God Spirit? Ang dibdib ni Qin Jingzin ay parang pinupuno ng naglalagablab na mga bato. Ang pagtitiwala niya kay Hansen noon ay palabas lamang, isang pagpapanggap. Sa katunayan, hindi talaga siya nagtitiwala sa sinuman. Ganoon talaga ang maging hari. At dahil napakalakas ni Hansen, natatakot siya na baka balang araw ay gawin nitong kalaban ang kaharian ng Qin o si Qin Bai. Dahil wala siyang lakas upang pigilan iyon, kaya pinakitunguhan niya ito ng maayos. Ngayon, nang malaman niyang si Hansen ay isang Diyos Espiritu, nabunutin siya ng tinak. Hindi na siya nag-aalala na may masamang balak si Hansen laban kay Qin Bai o sa kaharian ng Qin. Iba ang hangarin ng mga Diyos Espiritu kaysa sa tao. Para sa mga tao, kaakit-akit ang maging pinuno. Pero para sa mga Diyos Espiritu, lalo na sa isang makapangyarihan tulad ni Hansen, walang halaga ang pagiging hari ng isang kaharian. Pagpalain nawa ng Diyos ang anak ko. Sa hinaharap, habang nasa tabi niya si Guruhan, hindi, habang binabantayan siya ni Ginoong Diyos Espiritu, kahit hindi magpakailanman, siguradong pagpapalain siya habang nabubuhay. Napakaswerteng anak ko. Kabanata 3245. Ginamit ni Hansen ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Pansamantalan niyang pinigilan ang Reverse Super God Spirit Mode. Napabagal nito ang pagkalat ng ginto sa katawan ni Qin Jingzin. Pinahaba nito ang kanyang buhay ng 3 hanggang 4 na taon pa. Napakalakas ng kapangyarihan ni Warner. Ang pinagsamang lakas ni Warner mula sa dalawang mundo ay itinulak ang Reverse Super God Spirit Mode sa sukdulan. Salamat, Mr. God Spirit, sabi ni Qin Jingzin habang yumoko. Si Qin Jingzin ang pinuno ng kaharian ng Qin. Nang humarap siya sa isang God Spirit, kahit siya ay yumoko bilang tanda ng paggalang. Sa universo ng mga kaharian, ginagamit ng mga tao ang kapangyarihan ng mga God Spirit upang lumaban, kaya't lubos silang sumasamba sa mga ito. Hindi mo kailangang gawin ito, aking hari. Ang mga sugat mo ay magiging maayos pa sa loob ng 3 taon. Pagkatapos noon, nakasalalay na ito sa iyong kalooban, sabi ni Hansen habang itinataas si Qin Jingzin. Pagkaalis niya sa palasyo, bumalik si Hansen sa kastilyo ng pamilya Feng. Maraming opisyal ang kanyang nakasalubong sa daan, at lahat sila'y tumingin kay Hansen ng may pagtataka. Dahil sa napakalakas ng kakayahan niya sa espada, tinitingnan siya ng lahat ng may takot. Kahit gaano pa ipaliwanag ni Qin Jingzin na mabuting tao si Hansen, bakas pa rin sa mga mata ng mga tao ang pagdududa. Lalo na sa kaharian ng Qin, kung saan mahigpit ang batas, kaya't lalong kinasusuklaman si Hansen kaysa Hangon. Maging ilang opisyal sa tarangkahan ng kastilyo ay sumisigaw laban kay Hansen, tinatawag siyang isang masamang opisyal na sumisira ng mga kaharian. Nakiusap pa sila kay Qin Jingzin na alisin ang lasong iyon sa kaharian. Kahit hindi ito nakikita ni Hansen, naisip na niya ang mesa ni Qin Jingzin na paon ng mga liham, at marahil 70% nito ay mga kahilingan para sa kanyang pag-aresto. Ngunit hindi ito inalintana ni Hansen. Wala rin siya sa mood na baguhin ang imahe niya sa mga mamamayan ng kaharian ng Qin. Pagbalik niya sa kastilyo ng Feng, pinaglaruan niya ang kalahating natunaw na kandila. Napakahiwaga ng kandilang iyon. Habang hawak niya ito, nakikita niya ang mga espiritu ng mga patay na nilalang. Hindi sila kumikilos, basta na lang lumulutang paitaas papunta sa nakakatakot na imahe ng Geno Hall. Ang Geno Hall ay nakikita lamang kapag hawak niya ang kandila. Nang ailapag niya ito, bigla itong naglaho. Tunay itong kakaiba. Naisip ni Hansen, kung hahawakan ko ang kandilang ito at pupunta ako sa kalawakan, kaya ko kayang pumasok sa Geno Hall, na iyon. Alam niyang taglay ng kandila ang mahiwagang kapangyarihan, ngunit hindi niya ito magamit ng maayos. Hindi niya ito mapagsanib sa sarili, at wala itong kapangyarihang magagamit niya ng direkta. Naisip ni Hansen, hindi ko alam kung saan nakuha ni Night God noon ang kalahating kandilang ito, pero tatanungin ko siya sa susunod naming pagkikita. Pagkatapos noon, itinabi niya ang kandila. Plano ni Hansen na pumunta sa mga ice fields ng kaharian ng Chu. Masyado nang naantala ang paglalakbay na iyon. Hindi pa siya nakakahanap ng angkop na gene race. Kaya't susubukan niyang palarin sa mga yelong kapatagan. Dahil pupunta siya sa kaharian ng Chu, isang lugar na bawal puntahan ng mga tao mula sa kaharian ng Qin, hindi niya isinama si Jian Bogo. Kung lalabas ito ng kaharian ng Qin, tiyak na papatayin siya ng mga tao mula sa Wuwei Dao Palace. Kaya't si Hansen ay kasama lamang sina Bauer at Small Cat. Maging ang maliit na lumilipad na isda ay iniwan niya kay Qin Bai.
Ang Jade Wall City ay mayroon ng Dark Dragon Promise. Napakatatag nito, parang gintong sabaw. Ngayon, maraming mga elite ng kaharian ng Qin ang naroon. Ngunit dahil wala na ang itim na dragon, hindi na nila makuha ang lakas na dati nilang pinagsasama. Dahil dito, naging mahina sila. Bilang pag-iingat, iniwan ni Hansen ang maliit na lumilipad na isda kay Qinbai. Alam niyang paprotektahan ni Qin Jingzin ang kaligtasan ni Qinbai, kaya handa na siya sa pag-alis. Isang higanting yelong bundok ang lumulutang sa kalawakan. Maliit ang mga bituin kung ikukumpara rito. Ito ay isang napakalaking sistema, ngunit ang nakakatakot na liwanag ng yelo ay nagyayelo sa karamihan ng bahagi nito. Dahil sa mga ice fields, maraming planeta ang nabalot ng yelo. Dahil napaka-espesyal ng mga ice fields, ang mga planeta ay nakulong sa yelo. Dahil dito, napakahirap maghukay ng land pulses para makahanap ng gene eggs. Maraming land pulse masters ang hindi magawa ang anuman sa mga ice fields ng kaharian ng Chu. Tanging ang pinakamagagaling na land pulse masters lamang ang nakakahanap ng mga land pulses at mga kakaibang tanawin sa ilalim ng yelo. Kahit ganoon, mahirap pa ring basagin ang mga land pulses na nakatago sa ilalim ng yelo. Alam ng lahat na may mga super god pulses sa ilalim ng mga ice fields. Sa kasamaang palad, kakaunti lamang ang nakakahanap at nakakakuha nito. Kahit ang mga tao ng kaharian ng Chu na malapit lang sa lugar, bihirang pumunta roon. Sa mga yelong kapatagan, dalawang makisig na binata ang nakasakay sa isang jade kirin. Kung titingnan ng mabuti, isa sa kanila ay isang batang maganda at maamo. Wala siyang Adam's apple, isa pala siyang babae na nagkukunyaring lalaki. Ate, totoo bang mayroong alamat na gene race na tinatawag na Ice Jade Evil Lady dito sa mga yelong kapatagan? Tanong ng binata na may halong pagdududa. Sumagot ang babaeng nagkunwaring lalaki, ayon sa mga sinaunang tala ng Zuan Mizang, ang kakaibang tanawin dito ay tanda ng Jade Ice Fairy. May 80% hanggang 70% posibilidad na narito nga ang bihirang gene race na Ice Jade Evil Lady. Sa pagkakataong ito, dapat natin siyang makuha para madagdagan ang ating bihirang gene race. Kung totoo ngang ang Ice Jade Evil Lady iyon, magagamit mo ba ang kanyang kapangyarihan para sa sekreto at kamanghamanghang kasanayan ng Zuan Mizang? Tanong ng binata. Hanapin muna natin siya, malamig na sagot ng babae. Habang tumatakbo ang dalawang jade kirin sa mga yelong kapatagan, biglang may lalaking lumitaw sa gitna ng snowstorm. Nagulat ang dalawa. Nang tumingin sila sa yelo, nakita nila ang anino ng isang binatang may kargang batang babae. Ang binata ay tila nasa edad 20 hanggang 30, matipuno at matikas. Ang batang babae sa kanyang mga bisig ay mga 4 o 5 taong gulang, nakabalot sa kanyang robe, at ang ulo lamang ang nakalitaw, nakatingin sa paligid na may pagkamausisa. Sino kaya ang lalaking iyon? Bakit niya dinala ang isang batang babae sa ganitong lugar? Tanong ng babae na may pagkasuklem. Alam niyang sa 7 kaharian, marami pa ring lugar na mas pinapaboran ang mga lalaki kaysa babae. Hindi dapat dinadala ang bata sa ganitong mapanganib na lugar. Ang malamig na hangin sa mga ice fields ay hindi kakayanin ng isang batang babae. Kung naghuhukay man siya ng land pulses, hindi niya dapat isinama ang bata, maliban na lang kung may masamang dahilan. Maraming evil land pulse masters ang gumagamit ng dugo ng bata bilang sakripisyo upang makahanap ng mga yin pulses. Ang lugar na iyon ay isang extremely in place, kaya't inisip ng babae na isa silang ganoong uri ng tao. Ngumiti ang binata. Kung nag-aalala ka sa batang babae, bakit hindi mo sila lapitan? Kung may talento siya, isali mo siya sa Zuan Mizang. Isang mabuting gawa iyon. Tumango ang babae at pinatakbo ang jade kirin papunta sa lugar ng bata. Kabanata 3246. Pakiusap, huminto ka dyan. Habang buhat ni Hansen si Bauer at lumilipad sa gitna ng malakas na nyebe, narinig niya ang boses ng isang babae na tumatawag sa kanya. Huminto siya at tumingin. Mula nang makarating siya sa ice fields gamit ang galaxy teleportation, naghahanap na siya ng mga land pulse. Sa kasamaang palad, hindi siya gaanong mahusay sa paghahanap ng mga ito. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang natatagpuan. Pinagsisihan niyang hindi niya kasama sina Mr. Yang o Bald Guy. Sana ay dinala niya sila. Ang mga taong papalapit sa kanya ay isang lalaki at isang babae, parehong nakasakay sa isang kirin. Matagal na silang napansin ni Hansen, ngunit hindi niya alam kung bakit siya pinahinto. Ano ang pangalan mo, Ginoo? Kami ay mga estudyante ng Zuan Mizang, sina Tianjing at Xinxia. Bumaba ang lalaki at babae mula sa jade kirin. Gumawa ng kakaibang kumpas ng kamay ang babae habang kinakausap si Hansen. Napakaswerteng pagkakataon. Isa lang akong walang kwentang tao, kaya hindi ko kailangang sabihin ang pangalan ko. Ano bang kailangan ninyo?
Wala namang gaanong iniisip si Hansen tungkol sa Zuan Mizong. Alam lang niya na isa ito sa mga grupo ng Wuwei Dao Palace. Nakita na ni Hansen si Zuo Donglei ng Sky Party. Kumpara kay Zuo Donglei, malinaw na mas mababa ang antas ng mga taong ito. Pasensya na sa tanong, pero ano ang relasyon mo sa batang babae na iyan? Tumingin si Tianjing sa loob ng balabal ni Hansen at nakita ang ulo ni Bauer na bahagyang nakasilip. May nagawa bang masama ang anak kong babae sa inyo? Tanong ni Hansen. Kasama niya si Bauer sa buong oras, kaya imposible itong makagawa ng kalokohan. Anak mo talaga siya. Tiningnan ni Tianjing sina Hansen at Bauer na parang hindi makapaniwala. Oo, may problema ba? Tanong ni Hansen, nagtataka sa ibig niyang sabihin. Anak mo talaga siya sa dugo. Tanong ni Tianjing. Siyempre, sagot ni Hansen habang nakakunot ang noo. Ano bang gusto ninyo? Kung wala naman kayong mahalagang sasabihin, aalis na ako. May mas mahalaga pa akong dapat gawin. Sandaling nag-isip si Tianjing bago nagsalita. Gusto kong gawing estudyante ang anak mong babae. Hayaan mong sumali siya sa Zuan Mizong. Kung may kondisyon ka tungkol sa pagsali niya, maaari mong sabihin. Kung pera ang kailangan mo, sabihin mo lang kung magkano. Sa tingin ni Tianjing, hindi magkamukha sina Hansen at Bauer. Mahirap paniwala ang mag-ama sila, kaya gusto niya itong subukan. Kung isang ang Land Pulse Master si Hansen na gumagamit ng blood sacrifice, baka ibenta pa niya ang bata kapalit ng kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, sa blood sacrifice skill, kailangan lang ng isang batang babae. Kaya't ang mag-alok ng magandang halaga para sa isang bata ay maaaring toksong hindi matatanggihan. Pasensya na, pero hindi ko ibebenta ang anak ko, sabi ni Hansen sabay lakad palayo. Sa isip ni Hansen, masyado lang prangka si Tianjing. Bigla na lang siyang lumapit at inalok na bibilhin ang anak niya. Kung hindi lang siya kalmado at kung hindi mukhang mabuting tao si Tianjing, baka sinuntok na niya ito. Teka lang, papalitan ko ng gene race. Paano kung palitan mo ang anak mo kapalit nito? Pinigilan siya ni Jin Xia at naglabas ng isang gene race. Ang anyo nito ay parang leon na naglalagablab sa apoy, natutunaw ang nyebe sa paligid. Sa gitna ng nyebe, para itong nagliliyab na apoy, nakakaangat at mukhang makapangyarihan. Ito ay isang King Class Red Fire Lion, sabi ni Jin Xia kay Hansen. Kung papayag kang maging estudyante ng kapatid ko ang anak mo, iyon na ito. Nakunat ang noo ni Hansen. Bigla niyang narinig si Bauer na bumulong sa isip niya, Tay, sa tingin ko hindi mo mahahanap ang Land Pulse. Ang 2 taong ito, mukhang sila ang naghahanap. Sundan natin sila at samantalahin natin para makakuha ng resources. Naisip ni Hansen na tama si Bauer. Kaya't hindi masamang ideya ang sumama sa kanila. Umubo si Hansen at ngumiti. Kung ganito kayo kaseryoso, ayos lang. Papayagan kong maging estudyante siya ng babaeng ito. Pero una sa lahat, ibigay niyo muna ang gene race bago ko siya ibigay. Walang problema. Mga estudyante kami ng Zuan Mizong, hindi kami manloloko, mabilis na sagot ni Jin Xia at inilipat ang Red Fire Lion kay Hansen. Kinuha ni Hansen ang Red Fire Lion, saka iniabot si Bauer kay Tianjing. Binibini, sayo ko na ipagkakatiwala ang anak ko. Nasa kanya kung gusto niyang maging estudyante mo. Tiningnan siya ni Tianjing na may paghamak. Sa isip niya, si Hansen ay isang kasuklam-suklam na Land Pulse Master na handang isakripisyo ang isang bata. Kaya hindi siya magpapakabait dito. Huwag kang mag-alala, malamig na sabi ni Tianjing. Pwede ka nang umalis. Nagulat si Hansen. Bakit ako aalis? Estudyante lang siya, hindi ko naman ibinenta ang anak ko. Bakit mo kami gustong paghiwalayin? Hindi makapagsalita si Tianjing. Hindi pa siya nakakita ng ganitong klase ng taong bastos. Ibinente na nga ang anak, may ganang pang magpaliwanag ng ganyan. May gagawin pa kami, inis na sabi ni Jin Xia. Kung gusto mong makita ulit ang anak mo, pumunta ka na lang sa Zuan Mizong. Sige. Tumanggo si Hansen, medyo nanghihinayang. Medyo pilya ang anak ko. Mag-ingat ka. Heto ang numero ko. Kung ayaw mo na sa kanya, tawagan mo lang ako at susunduin ko agad. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya. Hindi ko siya pababayaan, malamig na sagot ni Tianjing, sigurado na hindi kailanman babalikan ni Hansen ang bata. Ubo. Mabuti naman kung ganon, pero itago mo pa rin ang numero ko. Malay mo, magamit mo rin balang araw. Sinulat ni Hansen ang numero niya sa papel at inilagay sa kamay ni Bauer. Sigurado akong hindi na tayo magkikita pa, sabi ni Tianjing. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, isinakay si Bauer sa Jade Kirin, at lumipad kasama si Jin Xia. Sa tingin ko, magkikita pa tayo, ngisi ni Hansen bago siya lumakad papasok sa bagyo ng nyebe. Ginamit ni Tianjing ang isang mainit na ilaw para protektahan si Bauer laban sa lamig.
Maamo niyang tinanong, "Munting bata, ano ang pangalan mo?" "Ate, ang pangalan ko ay Bauer," sagot ni Bauer habang kumukurap-kurap ang mga mata. "Bauer, siya ba talaga ang tatay mo?" Kahit sigurado si Tianjing na si Hansen ay isang masamang land pulse master, tinanong pa rin niya. "Pinapatawag niya akong daddy, pero hindi siya ang tunay kong ama," sagot ni Bauer na may malungkot na tingin. Totoo naman iyon, hindi siya anak sa dugo ni Hansen, kundi mula siya sa isang kalabasa. Sa pandinig ni Tianjing, lalo lang nitong pinagtibay ang paniniwala niyang masama si Hansen. "Palagi niya akong inaaway at hindi ako pinapakain," dagdag ni Bauer habang umiiyak. Mukha siyang sobrang kawawa. Kahit sinong tao, mababasag ang puso sa hitsura niya. "Ayos lang, Bauer. Huwag kang mag-alala. Si ate na ang bahala sa'yo mula ngayon. Wala nang mananakit sa'yo, at kakain ka ng kahit anong gusto mo." Habang yakap-yakap si Bauer, naramdaman ni Tianjing ang matinding damdamin na parang gusto niyang maging ina. Kung alam lang ni Tianjing na ang ibig sabihin ni Bauer ng inaaway, ay dahil talo siya palagi sa laro, at ang hindi pinapakain, ay dahil pinipigilan siyang kumain ng labis na merienda, baka natawa na lang siya. Mula simula hanggang dulo, ni minsan ay hindi nagsinungaling si Bauer. Kaya naniwala si Tianjing na lagi siyang pinahihirapan ni Hansen. Kabanata 3247. Sa malalawak at walang katapusang ice fields, kahit gamitin ni Hansen ang Dangshan aura niya para tumingin, wala pa rin siyang makitang land pulse o gene egg. Napagtanto ni Hansen na may partikular na gamit lang talaga ang kanyang kakayahan. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang kapangyarihan, hindi niya matatapatan sina Mr. Yang o Boldgay pagdating sa paghahanap ng posibleng land pulse. Si Tianjing at Xin Xia ay halatang mga propesyonal. Malalim ang kanilang kaalaman sa land pulse discovery skills. Ayon sa impormasyon na ipinapadala ni Bauer, naghahanap sina Tianjing at Xin Xia ng isang nakakagulat na Sky God Pulse na posibleng may kasamang rare gene race na tinatawag na Ice Jade Evil Lady. Ibig sabihin nito, baka magkatugma ito sa aking Jadescan. Siguro may pag-asa pa ang reverse Jadescan body ko, iniisip ni Hansen habang sinusundan ang bakas na iniwan ni Bauer. Sinundan niya ang dalawa, sina Tianjing at Xin Xia. Walang sino mang magtatanggol sa paligid ng isang 4 o 5 taong gulang na bata. Hindi iniisip ni Tianjing at Xin Xia na malaking banta si Bauer. "Ate, saan mo sinabi na matatagpuan ang Ice Jade Evil Lady Gene Egg?" Tanong ni Xin Xia habang naglalakad. "Saan sa tingin mo ito matatagpuan?" Hawak ni Tianjing si Bauer sa kanyang dibdib. Parang natutulog ang bata. Sagot niya nang walang iniindang damdamin, "Narinig mo na ba ang tungkol sa yelo sa ibabaw na may jade sa loob?" "Hindi pa. Turuan mo ako," magalang na sabi ni Xin Xia. "Ang yelo ay palaging nasa ibabaw, at ang mga jade stones ay laging nasa ilalim ng bundok," paliwanag ni Tianjing. "Ang Ice Jade Evil Lady ay may katangian ng yelo at jade. Kaya, kung totoong may gene egg ng Ice Jade Evil Lady, ito ay nakabalot sa Icy Jade." "Ano ang Icy Jade?" Hindi pa rin maintindihan ni Xin Xia. Tumingin si Tianjing sa malawak na ice fields at sinabi, "Ayon sa pangalan, ito ay jade na natakpan ng yelo. Wala kang makikita na kakaiba sa ibabaw. Nasa ilalim lamang ng sheet ng yelo makikita ang Jade Pulse o Jade Mountain. Kung may ganitong lokasyon, malamang naroon ang Ice Jade Evil Lady. Napakaraming bituin ang nakabaon sa ice field na ito," sabi ni Xin Xia na may mapait na ngiti. "Siguro may Jade Mountain o Jade Mine sa ilalim. Kung hihukayin natin lahat, parang 1 bilyong taon ang aabutin bago makita ang Ice Jade Evil Lady." Tumawa si Tianjing. "Maaaring hindi. Kadalasan, ang Jade Mountain Pulses ay wala ng Ice Jade Evil Ladies. Hindi ko ba nasabi sa'yo, kapag ang Jade Pulses ay nakabaon sa ilalim ng bundok, polusyonado ang lugar. Hindi malinis ang hangin, at hindi mo mapapalaki ang Ice Jade Evil Ladies. Kailangan nating hanapin ang lugar na may ice at jade pulses at walang polusyon. Dapat ito ay malinis. Iyan lamang ang lugar na pwedeng may Ice Jade Evil Lady Gene Egg." Biglang naunawaan ni Xin Xia. "Naiintindihan ko. Hindi ko inasahan na ganito kadetalyado ang kaalaman. Kung mag-isa lang ako, baka hindi ko makita ang Ice Jade Evil Lady Gene Egg. Baka wala akong makita. Kuya Xin, huli ka sa usapan. Normal lang na hindi mo alam ang lahat ng ito. Natututo ka pa, at makakatulong ito sa'yo sa hinaharap," sagot ni Tianjing. Tara na. Kahit may palatandaan, hindi pa rin lumalabas ang tunay na senaryo. Magiging mahirap ang paghahanap. Mabilis na pinatulak ni Tianjing ang kanyang Jade Kirin, tumawid sa ice fields ng mas mabilis. Sumunod si Xin Xia, ngunit lihim siyang naghulog ng isang bagay sa lupa. Hindi napansin ni Tianjing. Wah! Natutulog si Bauer sa dibdib ni Tianjing.
Bahagyang bamuka ang kanyang mga mata at tumingin kay Xinxia. Hindi nagmamadali si Hansen na habulin si Tianjing. Dahan-dahan lang siyang naglakad sa yelo. Kasama si Bauer, hindi siya natatakot na mahuli ang dalawa. Kahit matagpuan nila ang God Pulse, aabutin ng mahabang panahon bago ito ma-excavate para makuha ang Gene Egg. Kaya hindi rin siya nagmamadali. Boom! 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 Habang naglalakad si Hansen sa ice fields, narinig niya ang malalakas na hakbang mula sa likuran. Lumingon siya at nakita ang siyam na Holy Wen White Deer na humihila sa isang Snow White Jade carriage. Dating nagkaroon si Hansen ng Holy Wen White Deer, pero ibinigay niya ito kay Mysterian para mapatakbo ang kanyang shop. Napakabihira ng Holy Wen White Deer, ngunit may isang tao na gumagamit ng siyam para hilahin ang carriage. Ang bawat isa ay mukhang nasa ultimate mode. Mas maganda at mas advanced kaysa sa naibigay niya kay Mysterian. Interesante kung sino ang nasa loob ng carriage. Siguradong mayabang ito, sabi ni Hansen habang pinagmamasdan ang siyam na Holy Wen White Deer. Parang pareho silang patungo sa parehong direksyon. Napakabilis ng mga Holy Wen White Deer. Sa loob ng isang segundo, lumampas sila kay Hansen. Dahil maraming misteryosong marka sa Jade Carriage, hindi makakita si Hansen kung sino ang nasa loob. Ang nakita lang niya ay ang driver, isang magandang babae. Mukhang 17 hanggang 18 taong gulang ang babae, pero maayos niyang naididirekta ang siyam na Holy Wen White Deer, 80% hanggang 70% tsansa na ang siyam na Holy Wen White Deer ay ang kanyang gene races. Ibig sabihin nito, napakalakas ng tao sa loob ng carriage. Siguradong isang super rich o noble na may maraming autoridad. Habang iniisip ni Hansen ito, lumampas sa kanya ang mga Holy Wen White Deer. Huminto sila. Para bang nakapako ang mga binti nila sa yelo. Huminto rin ang Snow White Jade Carriage. Alam mo ba ang tungkol sa kutsilyo? Malinaw na boses ng isang lalaki mula sa loob ng carriage. Lumingon si Hansen. Siya lang ang nasa paligid. Ang boses ay tila para sa kanya, kaya sumagot siya, kaunti lang ang natutunan ko sa guro ko, pero hindi ako dalubhasa. Maganda ang knife skills ni Hansen, isa sa pinakamagaling niyang gamit na sandata, pero hindi niya iniisip na isa lang siya sa knife man. Katulad ng paggamit niya ng pana at espada, pamilyar lang siya, hindi perpekto. Kung hindi mo ginagamit ang puso mo sa kutsilyo, kahit gaano ka pa kagaling, hindi ito magmumukhang maganda, buntong hininga ng malinaw na boses. Umiikot ang Holy Wen White Deer at nilisan ang paningin ni Hansen sa loob ng isang segundo. Naiintindihan ni Hansen ang ibig sabihin ng tao sa loob ng carriage, pero iba ito sa kanyang sariling interpretasyon. Para sa kanya, ang pagmamahal sa isang bagay at ang galing sa isang bagay ay magkaiba. Hindi tulad ng Six Path King, na mahal ang espada pero hindi ibig sabihin na mahusay siya sa espada. Ang pinakamahalaga ay kung ginagamit mo ang puso mo sa pagsasanay. Hindi tungkol sa pagmamahal o galit. Siyempre, mas madali ang pagsasanay kung may pagmamahal, pero hindi ito kailangan. Maraming bagay ang kinahihiligan ni Hansen. Kapag nagsasanay, ginagamit niya ang puso at sipag. Hindi niya iniisip na mas mababa ang knife skills niya kumpara sa mga taong umiibig sa kutsilyo. Hindi ganoon ang iniisip ng tao sa carriage. Bagamat naramdaman niya ang knife skills ni Hansen, napag-alaman niyang hindi ito interesado sa kutsilyo, kaya iniwanan niya ito. Kabanata 3248. Sa loob ng Jade Carriage, isang magandang at mahinahong dalaga ang nagbuhos ng inumin para sa lalaki. Curiosity ang tinanong niya, Ginoo, malakas ba talaga ang knife skills ng lalaking iyon? Ang mga galaw niya ay puno ng senyales ng isang knife man pero wala ang kutsilyo sa kanyang puso. Isa lang siyang nagpa-practice gamit ang kutsilyo. Kahit gaano pa kalakas ang knife skill, kung wala ang Diyos, kaunti lang ang kakayanan. Hindi siya literal na makapangyarihan. Ang mukha niya ay mukhang hari habang nagsasalita. Suot niya ang puting balahibo at hawak ang isang Snow White cup, malamig ang boses. Kung makakita siya ng noble mula sa 7 kaharian, makikilala siya. Siya ang first mister ng Chu Kingdom, si Chu Yuan. Iba siya sa 4 na misters ng Qin Kingdom. Totoong first mister si Chu Yuan. Ipinanganak si Chu Yuan sa royal family ng Chu Kingdom. Hindi siya direktang kamag-anak ng hari, pero napakatalino at mabilis na sumikat sa Chu Kingdom. Mahirap sabihin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Chu Yuan. Obsesyon niya sa knife skills ang kakaibang katangian niya. Wala sa ordinaryong elite ng Universe of Kingdoms ang makakakumpara sa kanya. Ginagamit ng elites ng Universe of Kingdoms ang external power. Hindi nila kailangan magsanay o hasain ang katawan. Simula pagkabata, natututo na si Chu Yuan ng knife skills. Hindi mababa ang galing niya kaysa sa powers niya, baka mas magaling pa. Sa ganitong level, mas malakas kaysa sa kanyang kapangyarihan, napakabihira sa Universe of Kingdoms.
Bukod pa rito, may buong suporta si Chu Yuan mula sa Chu Kingdom. Lahat ng gene races at god pulses niya ay top tier. Hawak niya ang buong Chu Kingdom. Para siyang top elite, at hindi ito pagmamalabas. Kahit na maaaring makipaglaban sa kanya ang mga nakatatanda, nagtatago na sila. Ang Chu Kingdom ay may Chu Yuan bilang numero 1. Interesado ang magandang maid sa pagtigil ng carriage ni Chu Yuan para tanungin si Hansen. Pero matapos marinig ang paliwanag ni Chu Yuan, nawalan siya ng interes. Swerte siyang naging malapit na maid ni Chu Yuan. Nang malaman na si Hansen ay ordinaryong tao lang na nagpa-practice sa kutsilyo, hindi niya na kailangan pang maging interesado. Sabi ni Chu Yuan, bagamat hindi totoong knife man ang tao, baka kakaiba at nakakahanga ang knife skills niya. Kung makipaglaban ka sa kanya, hindi mo siya matatalo. Salamat sa pagturo, Ginoo. Nag-roll ang mata ng maid at sinabi, Ginoo, ngayon si Tian Jing ng Zuan Mizang ang pumunta sa Icefields para kunin ang Ice Jade Evil Lady. Kung matagpuan niya ito, madali mong nakawin. Makakakuha ka ng isa pang rare gene race. Pagkatapos, mas lalalim ang practice mo sa pure knife skills. Ang Ice Jade Evil Lady ay halos alamat pa lamang, sabi ni Chu Yuan. Kung totoong mayroon, hindi madali itong makuha. Bakit? Hindi ba gene egg lang ang Ice Jade Evil Lady? Tanong ng maid. Kumuli ang mata ni Chu Yuan at sinagot, kung gene egg lang ito, kahit ang Wu Wei Dao Palace ay hindi alam ang pangalan nito sa umpisa pa lang. Ibig sabihin, may lihim sa gitna ng lahat ng ito. Tanong ng maid na interesado. Tumango si Chu Yuan. Bilyong taon na ang nakalipas, hindi barren system ang lugar na ito. Dati, may kaharian dito, pero isang super god pulse weird scene ang nag-freeze sa buong system. Nasira ang kaharian, natunaw ang yelo, at bumalik ang life forces. Pero wala pa ring tumira dito. Ibig sabihin, parehong super god pulse weird scene ang nangyari bilyong taon na ang nakalipas. Gulat na tanong ng maid. Tama. Ang pangalan na Ice Jade Evil Lady ay mula sa huling super god pulse weird scene. Ayon sa Zuan Mizang leader noon, nakita niya ang gene egg. Sa hindi matukoy na dahilan, hindi niya ito nakuha. Naka-record ito sa secret scrolls ng Zuan Mizang. Tanging leader at inheritors lang ang makakabasa. Inilapit ni Chu Yuan ang cup sa kanyang bibig at umiinom. Pagkatapos, sinabi niya, nakakita lang ako ng Chu Kingdom scroll tungkol sa Super God Pulse ng aksidente. Si Tian Jing ay inheritor ng Zuan Mizang, kaya siguro nakita na niya ang scrolls. Sa pagsunod sa kanya, malalaman natin ang lokasyon ng Ice Jade Evil Lady Gene Egg. Kaya alam natin bakit hindi nakuha ng leader ang Gene Egg. Naiintindihan ko, tumawa ang dalaga. Swerte na may mole ka sa Zuan Mizang. Kung wala, mahihirapan kang habulin si Tian Jing. Sana hindi ako biguan ni Tian Jing, malamig na sabi ni Chu Yuan. Sa Icefields, nagpapahinga sina Tian Jing at Xin Xia sa isang ice cave. 10 araw na silang naglalakbay at wala pa ring makita na Ice Jade Evil Lady Gene Egg. Ate, matagal ka nang hindi kumakain. Bakit hindi ka magpahinga dito habang ako'y manghuhuli? Ngiti ni Xin Xia kay Tian Jing. Mag-ingat ka, little brother, babala ni Tian Jing. Huwag kang maging pabaya. Huwag kang mag-alala, sister. Babalik ako agad. Tumitig si Xin Xia kay Tian Jing at lumabas ng cave. Upo si Baoer sa tabi ni Tian Jing. Hinawakan niya ang kanyang baba at kumukurap habang tinatanong si Tian Jing, Sister Jing, gusto mo ba si Brother Xia? Bata ka pa, wala kang alam. Hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Hindi mo alam kung ano ang kawalan ng pag-ibig, sagot ni Tian Jing na para bang namumula ang pisngi. Hinagod niya ang mukha ni Baoer upang itago ang pagkakasala. Mataas at gwapo si Xin Xia. Napaka-caring din ang ugali niya. Isa siyang perpektong gentleman. Maraming babaeng miyembro ng Zuan Mizang ang nagmamahal sa kanya, at napakamarespito niya kay Tian Jing. Mas marami ang babae sa Zuan Mizang kaysa lalaki. Mahirap para kay Tian Jing na walang pakiramdam kay Xin Xia. Kung hindi, hindi niya dadalhin ito sa Icefields mag-isa. Paano mo nasabi na hindi ko maintindihan? Seryosong tanong ni Baoer. Para sa akin, mas masama pa si Brother Xin kaysa sa tatay ko. Kung gusto mo siya, bakit hindi mo gusto ang tatay ko? Natawa si Tian Jing. Malaki ang agwat ng dalawa. Hindi pwede ikumpara. Hinagod niya ang pisngi ni Baoer at sinabi, aking munting babae. Ilang taon ka na? Paano mo malalaman ang mabuti at masama? Masama ang tatay mo, hindi pwede ikumpara kay Brother Xin. Okay lang. Masama ang tatay ko, pero mas gusto ko pa rin siya kaysa kay Brother Xin, sagot ni Baoer. Masyado ka pang bata. Pag lumaki ka, maiintindihan mo kung ano ang totoong mabuting lalaki. Para kay Tian Jing, maliit na bata lang si Baoer. Hindi siya iniintindi.
Nakita ni Bauer na hindi siya pinapansin ni Tianjing, kaya natawa at sinabi, sa kahit anong paraan, mas gusto ko pa rin ang tatay ko. Bahala na. Huwag na nating pag-usapan ito muli. Pagdating mo sa Zuan Mizang kasama ko, ipapaliwanag ko sa'yo kung ano ang mabuti at masama. Hinawakan ni Tianjing si Bauer at malumanay na sinabi, matulog ka muna dito sandali. Kapag nagbalik si Brother Zin na may huling-huli, may makakain tayong karne. May narinig silang mga hakbang malapit sa ice cave. Napangisi si Tianjing. Alam niyang hindi ito hakbang ni Xinxia. Kabanata 3249. Ika'y nandyan. Napansin ni Tianjing na si Hansen ang dumating, kaya kumunat ang noo niya. Ang pagkakataong magkita muli tayo, at sa lugar na ito pa, ngumiti si Hansen. Tila itinadhana tayong magtagpo. Ano ang ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Tianjing. Itinago niya si Bauer sa likod niya. Umiling si Hansen. Huwag kang mag-alala, dumadaan lang ako. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayo dito. Hindi naniwala si Tianjing sa sinabi ni Hansen. Malamig siyang tumingin at sinabi, umalis ka na, o papahirapan kita. Ang layo ng nilakad ko. Pagdating dito, sobrang pagod ko na hindi ko nakayanin. Maglakad ka lang para sa aking anak. Hayaan mo muna akong magpahinga bago ako magpatuloy. Umupo si Hansen malapit sa campfire. Gusto sana magsalita ni Tianjing, pero hinaila siya ni Bauer sa manggas at sinabi, Big Sister, hayaan mo si Papa na magpahinga sandali. Tumingin si Tianjing kay Hansen at sinabi, sige. Para kay Bauer, hayaan mo muna siyang manatili. Salamat. Umupo si Hansen malapit sa campfire. Tumingin siya sa paligid at sabi, ang pagkakataon. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayo dito. Malamig na tumingin si Tianjing at tanong, ano ang ginagawa mo rito? Para sa kanya, si Hansen ay isang evil land pulse master, kaya hindi siya magpapakita ng kabaitan. Naghahanap ako ng land pulse, sabi ni Hansen na may kasamang kasakiman sa tingin. Narinig ko na may super land pulse sa paligid. Plano ni Hansen na sundan sina Tianjing at ang iba para hanapin ang land pulse, pero nakasalubong niya ang taong nasa jade carriage. Ang pagkikita na iyon ang nagpatunay sa kanya na may kakaiba. Base sa obserbasyon niya, malinaw na sinusundan ng jade carriage sina Tianjing at ang iba. Pareho lang ang paraan nila sa pagsubaybay. Mayroong mole sa tabi ni Tianjing. Bukod kay Bauer, si Xinxia lang ang kasama. Hindi na kailangan pang hulaan kung sino ang traidor. Kaya nagpasya si Hansen na mabilis silang sundan. Hindi niya ikinabahala sina Tianjing at Xinxia, pero ang tao sa jade carriage ay iba. Kung mahuhuli siya, mauuna ang tao sa jade carriage sa pagkuha ng gene egg. Tumingin si Tianjing kay Hansen pero hindi nagsalita. Iniisip niya na sinasadya ng Hansen na sundan sila. Kung sinasadya niya, bakit agad niya ipinakita ang sarili niya nang wala pang natagpo ang land pulse? Napakalawak ng ice fields. Kung hindi niya sila sinusundan, napakaliit ng posibilidad na ito ay isang pagkakataon lang. Halos imposibleng paniwalaan. Lady, narinig ko na ikaw ay estudyante ng Zuan Mizang, sabi ni Hansen habang nagpapainit sa tabi ng apoy. Ano kaya ang relasyon ng Zuan Mizang sa Chu Kingdom? Ang 6 na kingdom nobles at ang hari ay lubos na nirerespeto ang Wuweidao Palace, sabi ni Tianjing. Ganoon din ang Chu Kingdom. Kung ganoon, baka may estudyante ng Chu Kingdom sa Zuan Mizang. Tanong ni Hansen. Siyempre, mayroon. Ang Wuweidao Palace ay binubuo ng mga tao mula sa 6 na kaharian. Kumunat si Tianjing at tanong, anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, gusto ni Hansen talakayin ito. Halata ang ibig sabihin, pero hindi naisip ni Tianjing sa ganoong paraan. Hindi niya maintindihan. Kailangan ipaliwanag ni Hansen. Kung may estudyante ang Zuan Mizang mula sa Chu Kingdom, at ang lugar na ito ay sakop ng Chu Kingdom, dapat humanap ka ng estudyanteng mula sa Chu Kingdom. Mas maganda kung may gagabay kaysa magpaligaw-ligaw. Ah, naalala ko. May kasama kang lalaki. Siya ba ay mula sa Chu Kingdom? Hindi siya mula sa Chu Kingdom. Kahit gaano kabobo si Tianjing, alam niya ang ibig ipahiwatig ni Hansen. Bobo siya at hindi niya inisip si Xinxia. Tungkol kay Hansen, isang unknown at evil land pulse master, mas pinipili niyang magtiwala kay Xinxia kaysa sa kanya. Mas pipiliin ng sino man ang kilalang tao kaysa sa estrangherong gaya ni Hansen. Sino ka? Tanong ni Tianjing. Nagsimulang magduda sa pagkakakilanlan niya. Naghahanap lang ako ng land pulses. Nakita ni Hansen na naintindihan ni Tianjing ang ibig niyang sabihin. Tumigil siya sa pagsasalita at natulog malapit sa campfire. Gusto sana magsalita ni Tianjing, pero may narinig siyang hakbang sa labas ng cave. Pagbalik ni Xinxia. Hawak ni Xinxia ang isang maliit na beast. Hindi alam kung anong uri ng gene race.
Gusto sana niya magsalita kay Tianjing, pero nakita si Hansen na natutulog. Kumunat ang noo at tanong, bakit nandito siya? Tumingin si Tianjing kay Hansen at nagatubili. Sinabi niya, nakita niya tayo dito sa pagkakataon. Hayaan natin siyang magpahinga sandali. Tumingin si Xinxia kay Hansen na may kaunting kaba. Lumapit siya kay Tianjing at sabi, hindi natin kilala ang taong ito. Ang muling pagkikita natin dito ay sobra na, hindi ba? Sang-ayon ako. Kakaiba ang taong ito. Tumanggo si Tianjing. Pero ayos lang. Kung may masamang balak man siya, hindi niya magagawa bago ang ating pinagsamang lakas. Tama. Naiisip ni Xinxia. Inilagay niya ang hugas na maliit na beast sa apoy para lutuin. Patuloy siyang tumitingin kay Hansen. Iniisip din ni Tianjing. Kung may balak man ang lalaking iyon, hindi niya agad ipapakita ang sarili. Dumating siya at sinabi ang ginawa niya. Ginawa niya ba iyon para paghiwalayin kami ni Xinxia? Sinasabi ba niya sa akin na may kakaiba sa Xinxia? Ate, maganda ang karne. Ang pirasong ito ay masarap. Dapat mo munang tikman. Ibinigay ni Xinxia ang karne kay Tianjing. Ate, luto na ba ang karne? Gutom na ako. Hinaplos ni Baoer ang mata. Naakit siya sa karne. Nagising siya. Luto na. Tikman mo muna. Ibinigay ni Tianjing ang piraso kay Baoer. Ayos kay Baoer. Tinanggap niya at sinimulang kainin. Gutom na siya. Dahan-dahan. Huwag mag-choke. May iba pang susunod. Hinaplos ni Tianjing ang ulo ni Baoer. May karne. Pwede ba akong kumuha ng kaunti? Ang tagal ko nang hindi kumakain. Tumayo si Hansen at tiningnan ang karne. Kung gusto mo ng pagkain, manghuli ka na lang, malamig na sabi ni Tianjing. Wala kaming handang pagkain para sa iba. Lady, guro ka ng anak ko. Para kay Baoer, bigyan mo na rin ako ng kaunti. Malamig dito. Nakatago lahat ng gene races. Saan ako makakahanap ng ganitong malaking prey? Malungkot na sabi ni Hansen. Nang marinig ang sinabi ni Hansen, kumalabog ang puso ni Tianjing. Naisip niya, tama siya. Sa ganitong lamig, wala mang lumalabas sa kanilang lungga. Saan nahanap ni Brother Xin ang prey na ito? Nakita niyang normal lang si Xinxia. Inisip ni Tianjing na baka imahinasyon lang niya. Posible pa rin makahanap ng beast nest. Bigyan mo na siyang kainin, sabi ni Tianjing kay Xinxia pagkatapos mag-isip sandali. Tumanggo si Xinxia. Pinutol ang isang paa at ibinigay kay Hansen para kay Baoer. Ituring mo itong swerte mo. Hindi nagbago ang mukha ni Xinxia, pero tila may bahagyang mapanganib na tingin. Kabanata 3250. Pagkatapos kumain, handa na sina Tianjing at ang iba na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sinabi niya kay Hansen, kailangan na nating maghiwalay ngayon. Kung magkita tayo muli sa daan, huwag kaming galitin kung magpakita kami ng bastos. Sige, dito na lang tayo maghiwalay, sabi ni Hansen habang tumatango at lumabas ng ice cave. Pagkalabas ni Tianjing at Xinxia, napansin nilang nasa harap nila si Hansen. Hindi siya mabilis maglakad. Paglampas nila sa kanya, nanatili si Hansen sa likod nila. Pinakilos ni Xinxia ang jade kirin sa direksyon niya. Malamig niyang tiningnan si Hansen at tanong, ano ang gusto mo? May kasamang pagnanais na pumatay. Kung may hindi niya gusto, handa na siyang patayin si Hansen. Pakiramdam ni Hansen na parang walang pag-asa habang ipinaliwanag, magpatuloy kayo. Lakad kayo sa sariling paraan, at ako naman sa akin. May problema ba dyan? Mukhang may dahilan kung bakit nandito ka, sabi ni Xinxia habang dahan-dahang hinihila ang espada. Wala lang, Brother Xin, sabi ni Tianjing habang nag-aalala kay Hansen. Hayaan mo muna siyang umuna. Ibinalik ni Xinxia ang espada sa kanyang scabbard. Malamig niyang tiningnan si Hansen at sinabi, ikaw ang uunahin. Nasa unahan ako, pero nahuli niyo kami, at sabi niyo sinusundan ko kayo. Ano ba nangyayari sa kabataan ngayon? Umiling si Hansen at buntong hininga habang lumalampas kay Xinxia. Pagkalampas niya, dahan-dahan siyang naglakad sa unahan. Napakabagal niya. Sina Tianjing at Xinxia ay nasa likod niya. Hindi sila makausad o makaalis. Pagkatapos ng isang oras, hindi na matiis ni Xinxia ang galit. Tumakbo siya kay Hansen na may hawak na espada. Itinuro niya ito kay Hansen at malamig na tanong, sadyang mabagal kang maglakad. Ano ba ang problema mo? Anong ibig mong sabihin? Ang problema ko, nandito ako para hanapin ang land pulses. Siyempre, natural lang na dahan-dahan ako maglakad. Paano ko malalaman kung may land pulses kung mabilis ako? Kung ganoon ka na nagmamadali, mas mabuti huwag ka nang sumunod. Umiling si Hansen. Tumingin siya sa paligid na para bang tunay na naghahanap ng land pulses. Sobrang galit ni Xinxia na gusto na niyang samuka.
Gusto na lang niyang gamitin ang espada para ayusin ang nakakainis at clingy na lalaki. Bahala na. Huwag na natin pansinin. Basta naglalakad tayo sa sarili nating paraan. Pinigil ni Tianjing si Xinxia. Pinabilis niya ang Jade Kirin para lampasan si Hansen. Tumingin si Xinxia kay Hansen habang sinusundan si Tianjing. Curiously, sabi niya, "Ate, halata namang hindi siya mabait. Malamang kaugnay siya ng Ice Jade Evil Lady. Bakit hindi natin alisin siya?" Sumagot si Tianjing, kakaiba ang lalaking ito, pero kung tunay na para sa Ice Jade Evil Lady siya, hindi niya agad ipapakita ang sarili. Baka puro pagkakataon lang ang pagkikita natin. Hayaan na natin. Mas mabuti pang bilasan at iwan siya. Nagdesisyon na si Tianjing. Hindi nagsalita si Xinxia. Pinabilis nilang umalis sa lugar. Tuluyan nilang nawala si Hansen. Kung gusto ni Hansen silang habulin, pwede niyang gawin, pero wala nang saysay. Naabutan na niya si Tianjing, pero malinaw na hindi siya makikinig. Kung hindi siya makikinig, wala nang epekto sa kanya. Bukod pa rito, nandito siya para sa Ice Jade Evil Lady. Hindi siya mabuting tao. Kailangan lang niyang mauna sa mga tao sa carriage. Nang makita nilang hindi naabutan sila ni Hansen, napabuntong hininga sina Tianjing at Xinxia. Naglakad sila ng 2 araw bago huminto si Tianjing sa harap ng isang higanteng ice mountain. Pinalibot niya ito ng ilang ulit bago ituro at sabihin, kung tama ang hinuha ko, ito ang Ice Jade Land na hinahanap ko. Pinagmasdan ni Xinxia ang Ice Mountain, pero wala siyang nakitang kakaiba. Halos kapareho lang ito ng iba pang Ice Mountain sa Ice Fields. Kung hindi mo lang sinabi na ito ang lugar ng Ice Jade, kahit na lumakad ako dito ngayon, hindi ko matutukoy ang lugar ng Ice Jade Evil Lady, sabi ni Xinxia bilang papuri. Bihira ang Ice Jade Lands, sabi ni Tianjing nang may kumpiyansa. Walang kakaibang senyales, pero napakalinaw ng ice air dito. Ito ay isang senyales. Ayon sa tala ng Zuan Mizang, narito dapat ang Ice Jade Evil Lady. May 80% hanggang 70% tsansa na nandito siya. Kung ganoon nga, ito na talaga ang lugar, sabi ni Xinxia. Ate, paano natin sisimulan? Pinagmasdan ni Tianjing ang Ice Mountain ng matagal. Itinuro niya ang mga gilid at sinabi, doon tayo magsimula. Dapat tayong hukayin ng 1,600 talampakan. Pag-abot sa lalim na iyon, dapat mag-ingat sa paghuhukay. Sa 1,900 talampakan, dapat natin siya makita. Sige lang, utusan mo lang ako. Gagawin ko ang mababang gawain. Pinagsama ni Xinxia sa isang gin race. Lumaki ang kanyang mga braso at naging metal claws. Hinukay niya ang ice mountain na tinutukoy ni Tianjing. Sa pamamagitan ng claws, nakahukay siya ng ice cube na 22 hanggang 26 square feet. Sa kanyang malakas na kapangyarihan, mabilis na nahukay ang 1,600 talampakan. Hindi siya umusad ng mas malalim, natatakot siyang masira ang gin egg sa ilalim. Huwag masyadong bilasan o masisira ang gin egg sa ilalim. Pinabagal na ni Xinxia. Maingat siyang humukay, pero pinaalala pa rin ni Tianjing. Dahil kailangan maging maingat, bumagal si Xinxia. 10 oras na siyang naghuhukay bago maabot ang susunod na 78 talampakan. Biglang nakita nila ang presensya ng berdeng ilaw sa ilalim ng yelo. Nakatago ito ng maayos. Kung hindi ka malapit, iisipin mong refleksyon lang ng araw. Tuwa na tuwa sina Tianjing at Xinxia. Pumunta si Xinxia at hinukay ang yelo. Habang tinatanggal ang bawat layer, nakita nila ang isang itlog na mukhang yelo sa loob. Nasa yelo ang itlog. Kung hindi titignan ng mabuti, madaling isipin na bahagi lang ng yelo sa paligid. Ito na, sabi ni Tianjing. Ito ang alamat na gin egg. Hindi nakapagtataka na sinabi ng old teacher na perfect ang paghuhukay dito. Ito ang dahilan. Nakatayo na ngayon ang gin egg. Inalis niya ang buong gin egg, katulad ng hugis ng yelo. Ang kaibahan lang ay may berdeng ilaw. Pinulot ni Tianjing ang gin egg gamit ang parehong kamay. Masaya siya. Gagamitin niya ang God Spirit brand para irehistro ito sa kanya. Ngunit bigla siyang tinapik ni Xinxia sa likod. Lumipad si Tianjing palayo. Nakuha ni Xinxia ang gin egg. Xinxia, anong ginagawa mo? Tumayo si Tianjing na may dugo sa bibig. Nagulat siya kay Xinxia. Pasensya na, sister, pero kailangan kong kunin ang gin egg. Pagkatapos nito, naglabas si Xinxia ng liwanag sa langit na parang flare. Sister, ayos ka lang ba? Tumulong si Baoer kay Tianjing. Ayos lang. Umalis na tayo. Hawak ni Tianjing si Baoer habang umaalis. Pasensya na, sister. Kung hahayaan kitang bumalik sa Zuan Mizang, wala nang puwang para sa akin doon. Mabilis na lumapit si Xinxia sa nasugatang Tianjing. Xinxia, hindi ko inasahan na ganito ka.
Pinagmalasakit kita, pero ninakaw mo ang Jin Egg. At ngayon, susubukan mo pang patayin ako. Galit at lungkot ang mata ni Tianjing. Pasensya na, wala akong magawa. Hindi na parang dati si Xinxia. Malamig at walang emosyon ang tingin niya.